Hello mga kabibig, welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tower, the Everest. Ako po, para yatang lumawak ang istorya ngayon kay Ramil Madriaga. May binulgar na lihim si Attorney Topacio laban kay Attorney Palad. Si Attorney Palad, ito yung ito yung abogado ni Ramil Madriaga. Ang daming mga pasabog na Topacio, masaka lang kabibig. Naku po. Parang parang mas lalong nadidiin dito si Madriaga, yung affidavit ni Madriaga. Mas lalong ang mga tao magdududa sa affidavit ni Madriaga dahil sa kanyang lawyer na si Attorney Palad. Ganun ba ang pino-point out ni Attorney Topacio? Nako mga kabibig. Sabi na pa ng iba, lalabas talaga ang tunay na baho. Kahit paano mo ito takpan, paano mo ito itago mo man ito sa pinakailalim na sulok ng mundo, lalabas at sisingaw pa rin ang baho. Kinokonek-konek kasi na Atty. Topacio itong si Kerwin Espinosa. Ano ba naman 'yan? Bakit may mga bagong pangalan ang lumalabas ngayon mga kabibig? Kerwin Espinosa. Sino ba yung mga kabibigo eh? Kaya gulat na gulat ako kay Atty. Topacio sa kanyang mga pasabog mga kabibig. Kaya sabi ng ilan, wala talagang sikreto na hindi mabubunyag sa tamang panahon. At baka sa tamang panahon na ito, ngayon na, ay malalaman na ang lihim ni Atty. Palad. Grabe. So ito kabibig ha, manood tayo sa pasabog ni Atty. Topacio laban kay Atty. Palad. At sa Atty. Palad pala ang abogado ni Ramil Madriaga. So let's watch this video. Ang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Yang si Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para inform lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Number one, yan po ay nasuspindi sa practice of law for 1 year. Nasuspindi yan 1 year. Opo. Number two, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Kung sino yan si Raymond Palad. Okay. Ang ibig sabihin, itinda nyo yung koneksyon. Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa. Sinabi niya, nakita sa Singapore. Si Laila de Lima, si Kerwin Espinosa. Nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay, next. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Teves, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O sinabi ba ni Madriaga? Wala, hindi sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit tungkol kay Teves. Di ba? Kung dapat, lantaran na lahat, ibigay todo na ni Madriaga lahat. Di ba? Natsika ito na, parang yung sina Teves at Madriaga, tapos tinakot daw ni Teves si Madriaga, and so on and so forth, di ba? Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Teves at si Madriaga na batang city jail. Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabi po, keng ko yung abogado, keng ko yung kliyente, or vice versa. Okay. Pero tignan natin yung mga link. Tinawag na Kengkoy ni Atty. Topacio sa Atty. Palad. Halaka. Sino ba si Madriaga para pagkatiwalaan mo ng pera? Ako nga, driver lang kung todo background check. Di ba? Opo. Kengkoy. Pag may sinasabing binigyan pa daw niya ng painting si VP Sara, yung pala, hindi pala yun binigay ni Madriaga, yung pala painting ng mga gaysano. Grabe naman itong si Madriaga. Walang resibo. Pag may mga trolls itong administrasyon, mga ulalo, sinasabi na mas kapanipaniwala pa daw si Madriaga kaysa sa mga 18 Marines. Yung 18 Marines, may video, may litrato, lahat
Meron. May litrato ng maleta, may litrato ng pera, may litrato ng chopper, may litrato ng bahay ni Kimbo. May litrato ng mga sasakyan. Hindi ka paniwala. Ito, wala ni ano. Anong pinakita? Yung birthday greetings ni VP Sara. Noong Rage Coalition doon sa Club Filipino, may 20 yatang humingi sa akin ng birthday greetings. Ganun po talaga pag public figure. Ngayon, tingnan natin ito ang mga dapat natin tingnan. Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabing porket Kengko yung abogado, Kengko yun yung kliyente or vice versa. Okay. Pare-pareho naman kaming abogado. Hanap buhay po. Pero, tingnan natin yung mga links. Okay. Sige, links. Yang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Di ba sabi niya, ilang beses daw dumalaw si VP Sara sa jail kay Madriaga. Pinabulaanan mismo ni John Vic Remulla. Buti, dissenting tao tong si John Vic Remulla. Buti talaga. Sinabi niya, hindi naman si Madriaga ang dinalaw. Si Arnie Teves. Number 2, sabi ni Palad, ilang beses daw dumalaw kay Madriaga. Isang beses lang po pumunta sa Annex 2. Si VP, kasama ako. Si Arnold Teves ang dinalaw. Number 3! Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Teves, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Bakit? Pareho po si Congressman Teves o si Madriaga na Batang City Jail. Ano pala eh? Oo, hindi bawal sa kanila. At saka yung sinasabi nilang bodega na pinagawa ni Teves. Wala po pinagawang bodega si Teves dun sa Annex 2. Anong pinagsasabi nyo? Hala ko. Oo. Yun, Naku. kasinungalingan. Lumabas Yang si niya. Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para informed lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Number 1, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year. Doon For sa 1 kaso year? ni Hayden po Yes. at ni Katrina Halili. Kung naalala niyo yung sex scandal na Uy, yun, ano ba yan? Abogado Nasuspend- siya, Nino. ni Katrina Halili Ah, yata. okay. Oo. Nasuspindi yan 1 year. Oh. Number 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila De Lima. Ito, factual to wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Tama. Kung sino I-google yan si niya. Raymond Palad. Lalabas talaga. Okay, bakit ko nasabi yung kay Kerwin Espinosa at kay Attorney Raymond Palad? Bakit? Dahil inamin ni De Lima na noong December 8, 2025, binisita niya si Madriaga kasama si Palad. Tinanong daw niya. Sinabi pa niya, devil's advocate. Ako, hindi ko naman pinalitan yung affidavit. Nag-search lang siya, nag-field lang siya ng searching and probing questions and answers. Alam niyo yan, si De Lima, mahilig sa probing yan eh. Opo. Oo. Kung ano-anong pinoprobe niyan eh, Oo. O bakit di? Di ba yung mga probe niya, yung mga investigasyon niya? Di ba? So, ibig sabihin, attorney, maraming nawaw mali. Hindi, ang ibig sabihin, itinda niyo yung koneksyon, Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa, sinabi niya nakita sa Singapore. Si Laila De Lima at si Kerwin malayo Espinosa, pa yung nung kwento. abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay. Oo. Opo. Ito pa, nakakatawa. Sabi ni De Lima, tinignan daw niya yung kredibilidad ni Madriaga. Okay. Sabi ni Luis Tro, kaya daw si Madriaga ay naroon sa hearing ay para tingnan yung kredibilidad ni Madriaga. Sinabi niya yun in an interview. Pero nung nandoon na po sila kahapon, nung tinitingnan ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, yung kredibilidad ni Madriaga, sabi nila, hindi mo pwedeng questionin yan. Kita mo, paiba-iba ang sinasabi. Aside from the incredibility. And then,
Sinabi na nga ni Representative Rufus Rodriguez, polluted yan. Bakit? Miyembro yan ang kidnap for ransom gun. Oh. Eh ako nga sinasabi ko, yung driver ko, katakot-takot na vetting yan. Opo. NBI clearance, police clearance, RTC clearance, background investigation Natural, pa, kailangan mo talagang Ano pa ako? siguraduhin. Investigative Safe pera. agency na pinapa-background ko yan. Magmamaneho lang yon. Hindi ko naman pinagtitiwalaan ng milyon-milyon. Oh, eto, ni hindi mo imbestigahan, Grabe, shady no? character, oh, pambihira naman. Pinaglululukon nyo kami. Oh, sa kabila niyan, oh, sige ha, okay. Diba? Yan ang mabigat dyan sa pangyayaring yan. Parang si Trillanes lang yan eh. Oh. Magsasalita, wala namang pruweba, di ba? Sabi noong, di ba hindi sumipot yan? Opo. Sabi, dito daw sa BPI, merong mga bank account si Duterte. Sabi ni Attorney Salpanelo, sige. Ha? Sige. Tingnan natin. Hintayin kita rito. Pabuksan natin. Meron akong permiso. Oh, hindi naman dumating. Ayun. Oh, yun pala. Naku po. Ito ang komento ng ating mga netizen kabibig ha. Ito ha, basahin natin mga komento nila hinggil sa pasabog ni Atty. Topacio laban kay Atty. Palad. Na si Atty. Palad ang abogado ni Ramil Madriaga. Tunay na pangalan niya Palad, Mariang Palad. Hala, Martes pala si Topacio, ano kung naugnay kay Lila, absuelto naman si Lila de Lima, wala kayong napatunayan, sabi ni Napol Medalla. Napol Medalla, nagsalita na naman ang member ng mga kultong bubo. Pwede mo naman daw i-research. Oh. Walang napatunayan, Junel. Nakulungangi, double time troll. Ito pa. Believe ka talaga kay Madriaga. Grabe, multitasking. Confident ni PRRD. Bagman at driver, yaya, bodyguard, liaison, campaign manager, photographer, cameraman. Pero ito malupit. Side hustle niya lang pero ni minsan hindi niya nabanggit at hindi sila nakita ni Bongo. Ay oo nga no. Dapat nagkita sila ni Bongo. Dapat there will be an interaction between Bongo and Madriaga knowing itong si Bongo ang palaging kasama ni PRRD. Teka muna, bakit hindi nasalita si Bongo tungkol kay Madriaga? Ito yung malaking tanong ko. Bongo, Senator Bongo, magsalita ka naman. Kasi ikaw yung close ni PRRD. Ilang taon na kayo nagsama. 'Di ba? Magsalita ka kung anong nalalaman mo tungkol kay Madriaga. Hindi lang yung parang ang mga vloggers lang, ang mga DDS supporters lang ang magsalita at maghahanap ng mga ebidensya na i-debunk kay Madriaga. Nandiyan naman yung buti na si BP Sara, may mga lawyers niya, si Atty. Panelo, siya yung magde-debunk, siya yung magsasalita, si Atty. Topacio at ilan pang mga talagang sasalita na magbibigay ng impormasyon na mali-mali ang sinasabi ni Madriaga. Pero mas lalong maniniwala ang mga tao kung magsalita si Bongo. 'Di ba? Kung sana magprepresenta ng mga ebidensya si Bongo. Even though nga, kung aabo sa Senate trial, baka dito na a-action si Bongo. Baka, sabi ng iba ba, baka nag-reserve lang si Bongo kasi mahirap naman. Magsalita siya ngayon, the same time is, if for example, itataas ang impeachment na Sara sa Senado, tapos ngayon si Bongo nasasalita na, parang naging unfair si Bongo. So, mas mabuti daw na si Bongo magsasalita sa Senate trial. Doon siya aatake kay Madriaga. Doon siya magtatanong na maraming tanong kay Madriaga. Posible din kabibig. Kaya yung iba dyan, wag yung atakihin si Bongo. Baka, slowly but surely ang ginagawang aksyon ni Senator Bongo para i-depensa si Pangulong Duterte. Kasi kung aabot talaga ito sa Senado, I'm sure itong si Madriaga ipapatawag talaga. 'Di ba? I'm sure itong mga DDS senators, PDP laban senators, magtatanong talaga ito ni Madriaga. Naku po, that is so exciting, 'di ba?
Ito pa, kaya puro revenge ang gawa nila sa mga Duterte, political demolition, at ang dami nila sa gobyerno nagtutulong-tulong upang sirain si VP Sara. Sana sa 2028 election na at mga botante na ang manghuhusga sa mga yan, na hostage kasi ang barda sa mga kongreso, pera-pera lang sa pasisinungaling, para at kaso parehong bang abnormal. Ano ba kayo? So yun po mga kaibigan ating Lilis Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong opinion hinggil sa bagong pasabog ni Atty. Topacio na sinungaling si Palad na ang tawag doon is 1 year na si Palad na anong tawag doon na basta for me labanan ito ng dalawang lawyer labanan ito ng ebidensya, labanan ito ng solid at konkretong ebidensya na ang tao ang isa sa mga magja-judge, isa sa mga magbibigay ng opinion, obserbasyon, and the same time, sila rin ang magbibigay huling hatol kay VP Sara. So far ngayon nakikita ko parang na-debunk si Ramil Madriaga, parang tagilid si Ramil Madriaga ngayon 'Di ba? So baka sa susunod na na hearing, nandiyan naman si Trillanes, aatin daw si Ombudsman Boying Remulla. Ano kaya ang mangyayari Big? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Naku, excited tayo. Kasi sa April 22, maghihiring naman sila. Tapos aatin si Trillanes at may mga pasabog daw si Trillanes mga kabibig tungkol ito sa ill-gotten wealth ni VP Sara at pag-uusapan nila ang saliin ni VP Sara. Nako. At sa April 22 ba yung sa ICC ni Tatay Digong magbibigay na rin ng tawag dito final decision ng ICC. Nako po. Ang daming mangyayari sa April 22. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.